luckily, thank the God, someone else said, "Did Jeremy invite you?" You're a friend of Jeremy? And we just went along with it and said yes. As you can tell from my friend's face, it felt like we had just hit the most devious lick of the century. And it worked like a charm because we got in. And what they did was separate us. There's these things called brothers and sisters, so the guys would sit on one side and the girls would sit on the other. And as soon as we walked in, everything just looked like a normal church at first. There was a choir, a couple people standing by the podium, but everything was about to change really quick. First thing we noticed, they started singing songs, which is normal, but the songs were just about suffering and pain. Literally the whole time. Like, you can't make this up. They were talking about how you were gonna suffer and be in pain if you didn't obey over and over again. It was just extra. And I quickly found it really odd that throughout the entire church, the outside, the inside, there wasn't a single cross, even though they claimed to be the only church of Jesus Christ. And then I was thinking, like, why did they make it seem so invite only? Like, usually you're trying to spread the message of Jesus Christ and stuff in church, but these guys weren't trying to do that at all. So we just sit there and chill until we notice something a bit odd. Now, I don't know 100% if this is normal, but the guy at the podium just starts crying. We're sitting on resolve. You are providing us the help that we need. You're even healing our illnesses. And more importantly, dear God, you're allowing us to remain in your holy. He's like telling us about why we shouldn't drink alcohol, and he's just crying about, oh, our Savior, oh my God. And he's just falling out of control in tears. Like, you can't make this up. And I thought he's just bugging, right? But this is when things get super weird. Everybody in the church starts crying. I'm talking, everyone had a little handkerchief ready, and they were like, womp, womp, womp. Out of nowhere, my friend was like, this is not normal. And I mean, it looked like everyone was pretending to do it. Like, no one was actually crying. They were all just pretending to be sad for some reason. I don't know why. But they go on to give us a huge lecture about why we shouldn't drink alcohol, which I totally agree. You probably shouldn't do that. And I noticed that they were talking a lot about how you would suffer in pain and get exiled if you didn't follow the instruction. That person will suffer second death where? In the lake of fire. And a lot of this is low-key kind of cult behavior and what a lot of cults do with like their members to try and keep them in control. And they were talking about how they must obey and all this stuff. But this could just be a little extreme until they mentioned that they were praying and hoping for this guy called EVM, Eduardo V. Manalo, to have like greatness, right? And they were talking about how these ministers and all these higher-ups were appointed by God to run these churches. And alam nyo pong ginawa ng taong ito, itong Krishna Sahay na ito, na half American, half Indian. Talagang napaka-racist po. Dahil lahat po ng mga nakikita niya doon, isipin nyo mga kapatid at mga kababayan, tinanggap po itong taong ito na pumasok po sa kapilya para gawin po yung pagsamba na banal. Tinanggap po siya ng maayos, nirespeto siya, pinatuloy po siya ng may respeto. Pero ito, mga kababayan, binastos niya at binaboy po ang pagsamba. At talagang, alam niyo po yung yung mga kapatid doon, ginawa niya ng kwento. Naglagay din ng ng mga yung cover sa ulo na pinapalabas niya sa kanyang video na isang kulto daw itong ating kinaaniban. Yung ating pagka-Iglesia ni Cristo, isang kulto daw. Na ayon daw sa kanyang mga nakita sa social media, pinapatay ang mga miyembro pag hindi sumunod. Kung ano-anong ginagawa, may mga ritual na ginagawa. At talagang kinokompara niya ang ating pagka-Iglesia ni Cristo sa mga kulto na talagang yung mga binanggit niya ay ginagawa po nila. Pero sa loob ng Iglesia ni Cristo, wala pong ganyan. Kaya panoorin po natin, mga kababayan. Ito, talagang maiiyak po kayo. Nag-live po ako kahapon, mga kababayan. Hindi ko po kinaya yung ginawa ng taong ito. Na gusto lang niyang magkaroon ng entertainment. Gusto niyang magpasikat ng kakaibang Pero itong taong ito, nagkamali po. Nagkamali po yung kanyang
maling-mali po yung kanyang ginawa na talagang pangbabastos ito at hindi niya binigyang galang ang mga kapatid doon. Sa mga hindi nakakaalam, sabi kasi ng iba, ba't may Iglesia ni Cristo doon sa ibang bansa? Di ba sa Pilipinas lang? Para po sa kaalaman po ng lahat, buong mundo ang Iglesia ni Cristo. Pagka niyurakan mo po ang Iglesia ni Cristo na hindi mo nirespeto, buong kapatiran po yan, masasaktan po yan. Panoorin po natin mga kapatid at mga kababayan. Medyo emotional po ako kasi po talagang masakit po yung nararamdaman ko. Talagang naluluha po ako dito. Panoorin po natin. Grabe ito mga kababayan. First time na ginawa ng isang mang-uusig sa Iglesia ni Cristo na talagang pumasok pa sa kapilya. Kung si Epifanio Labrador, puro ngak-ngak lang, puro ngaw-ngaw lang, ito mga kababayan, gumawa talaga ng matinding aksyon. Pinasok niya talaga ang loob ng kapilya para makita niya yung kaganapan doon, na lahat ng makita niya para sa kanya mali at napaka-creepy daw na bakit daw nag-iiyakan yung mga kapatid. Mga sumasamba doon na merong mga hawak na panyo. Nagtataka siya, napaka-creepy daw na isang gawain daw ng isang kulto at bakit daw may leader. At nung marinig niya po na binabanggit po sa panalangin ang ka Eduardo Manalo, bakit daw binabanggit yung pangalan? Nagtataka siya. Bakit ganun? Tapos nagbasa po sa sa Google, sa social media, yung mga bumabash po sa Iglesia ni Cristo na mga, alam niyo na, nang-uusig, doon po siya nagbase. Kaya panoorin po natin mga kababayan. Grabe ang taong ito. Kung si Epifanio puro ngak-ngak, eto, grabe. Talagang gumawa ng effort para pumasok sa loob. Inambush niya po ang kapilya, mga kababayan. Paano kung ang taong ito ay nagdala po ng kung ano-anong mga armas sa loob? Pero siguro naman, hindi papayagan ng Panginoong Diyos yan. Itong taong ito, meron talagang kalalagyan ito. Brother Krishna Sahay, I'm a member of the Iglesia ni Cristo here in the Philippines. If you did that in the Philippines, my goodness, my dear brother, don't do that again. Because we, as a member of the Iglesia ni Cristo, we are very friendly and we are very God-fearing. But if you disgrace our faith and you disgrace our leader, Ka Eduardo V. Manalo, we are here to fight with our faith. Eto, papasok po siya sa kapilya mga kababayan. Intro pa lang mga kababayan na talagang makikita nyo na meron po siyang balak na masama. This church behind me is secretly a cult by the name of Iglesia ni Cristo, and tomorrow morning I'm gonna come here and infiltrate it to see what's actually going on. I'm okay. Alright, first let me explain why and how I'm even doing all this. Alright, so around a year ago, I ended up getting in a car accident in this super rural town in Texas called Blue Ridge. And when the police officer got there, he told me that I shouldn't be standing on the side of the road like that because the people in the town are crazy. And he even told me that someone actually was found dead on the side of the road on the same highway I was on. So I was like, okay, weird. And I asked him why. Ayan, dito mga kababayan, sinabi niya na binalaan na po siya ng mga pulis dahil meron daw nagkalat na mga bodies doon, mga dead bodies, na parang pinapalabas niya yung mga tao na nakatira dyan na mga Iglesia ni Cristo ay pumapatay ng tao. Intro pa lang mga kababayan, talagang meron po siyang balak na masama. Talagang gagawan niya po ng kwento ang mga kapatid doon. Ginawan niyo po ng kwento ang aming pananampalataya, saan mang panig po ng mundo na Iglesia ni Cristo, kasama po kami dito. Kasama po kami sa isang katawan. Kaya lahat ng kapatid sa buong mundo nasaktan po dito. Hindi po kami balat sibuyas. Mga kapatid, yung mga kababayan natin na
Tuwang-tuwa sila pag may nanguusig sa atin. Pakinggan pa natin mga kababayan. This church behind me is secretly a cult by the name of Iglesia Ni Cristo, and tomorrow morning I'm gonna come here and infiltrate it to see what's actually going on. Yeah, I'm okay. Alright, first let me explain why and how I'm even doing all this. Alright, so around a year ago, I ended up getting in a car accident in this super rural town in Texas called Blue Ridge. And when the police officer got there, he told me that I shouldn't be standing on the side of the road like that because the people in the town are crazy. And he even told me that someone actually was found dead on the side of the road on the same highway I was on. So I was like, okay, weird. And I asked him why that is. Like, why is everyone so crazy here? And he said that most of the town, since it's such a small town of like 800 people, most of them are actually in this cult. And I was like, what cult? And he was like, I don't know exactly. So another... O, tignan nyo mga kababayan na talagang pati daw yung mga pulis sinabihan na meron daw maliit na komunidad na para silang mga kulto. Kumbaga, discrimination po yung ginagawa nila. Pati yung mga pulis daw sinabihan siya na, mag-iingat ka dyan ha. Mag-iingat ka kasi maraming mga creepy dyan. May mga tao dyan na maliliit na komunidad na para silang mga kulto. At may mga dead bodies dyan. Minsan may mga natatagpo ang patay dyan na parang pinapalabas niya yung Iglesia ni Cristo ay mga killer. Panoorin po natin. Night I came back to look around the town and I found one interesting thing. It was a church by the name Iglesia Ni Cristo. Yan, nakita niya na. There was no cross or anything. And so I googled it, which was a huge mistake. O, dito, nag-google na siya mga kababayan. Doon siya kumuha ng mga kwento. Siyempre, marami pong galit sa Iglesia ni Cristo na naiinggit yung mga kumakalaban po. Gaya po yung nasa Brazil, na isang pinuno ng reliyon na kinasuhan po ng patong-patong na kaso na puro paninira. Ngayon, tumakas po hanggang makarating po ng Brazil at sa kasamaang palad po ay kinuha na po siya ng langit. So, balikan po natin itong si Raulo na ito. Nag-google na siya eh. Doon na siya nagbase sa mga kwento ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. Well, why do they have a section for leaders? Only cults have leaders. And then next up was a huge Reddit thread about a bunch of ex-members talking about how they've been forced to do things and that they were told if they ever did anything even slightly off that they'd get exiled from the cult, as well as being told... Yan, nakakita po itong vlogger na ito sa mga Iglesia ni Cristo at nagkwento ng mga karanasan nila noong nasa Iglesia ni Cristo pa sila. At talagang hindi daw nila nagustuhan at talagang tiniwalag daw sila. Siyempre ayaw nilang sumunod sa sa patakaran po sa loob ng Iglesia ni Cristo eh. Kung gagawa ka ng masama na labag po sa mga utos. Halimbawa, nag-asawa ka po ng hindi Iglesia ni Cristo, labag po yun. Nag-iinom ka po, labag po yun. Naglalasing ka, inaaway mo ang mga kapatid, labag po yun. Ikaw ay sanhi ng mga pagkakabahabahagi ng mga kapatid, labag po yun. Lumalaban ka po sa pamamahala, kinokontra mo ang mga tagubilin, hindi ka sumusunod, labag po yun. So, kita nyo mga kababayan, yung mga kwento ng mga ex-INC daw, dun siya nagbase. Kita nyo po, talagang si Raulo, talagang gumawa talaga ng kwento. At mamamasyal po siya at makikita niya yung mga Iglesia ni Cristo sa kapilya. Yung kapilya daw, ba't may ilaw? Siyempre, binabantayan. Binabantayan po ang kapilya sa mga taong masasama, yung mga ninanakaw po yung mga kagamitan. Sa ibang reliyon, wala silang pakialam. Kahit na tuklap na po ang bubungan, okay lang. Pero dito sa Iglesia ni Cristo, buwan-buwan po may maintenance. May mga tao, 24/7, may mga bantay po. Kadiwa, binhi. Kung pwede, sa umaga mga binhi. Yung mga matatanda na po sa tanghali, yung mga medyo bata-bata, gabi hanggang umaga. Wala pong oras sa walang taong kapilya dahil gusto po namin na maging maganda po ang aming sinasambahan at maging malinis at wala pong makikita na kahit anong kapintasan. Yun po ang nagiging reflection po sa amin.
Banal po ang sambahan, banal ang kapilya. Dahil doon po namin nakikita yung peace of mind. Pag kami sumasamba po at tumatawag po sa Panginoong Diyos. Yun po ang hindi maintindihan ng iba, ng mga umuusig po sa Iglesia ni Cristo. Gaya ng taong ito, itong vlogger na ito, talagang sinapian po ng masamang espiritu na gaya ni Epifanio Labrador at Aling Marie at iba pang mga vlogger na gustong sumikat. Brother Chris Nasahay, this is your last video, I think. You did something wrong in this. You discriminate all the brethren all over the world, not only there in Dallas, Texas, in Garland, but the whole nation in the Philippines, the entire world that has a member of the Iglesia ni Cristo. We deeply felt you disgrace our faith. My dear friend, mga kababayan, hindi ako fluent. Sana po maintindihan po ni Chris Nasahay ito na pag ginawa mo ito sa ibang reliyon, kabastusan po ito. Wala kang respeto sa kareliyon mo. Sa ibang mga reliyon, alam nyo po si President Trump ng Amerika, gumawa po siya ng bagong batas na respect the religion. Pansin po ito ni Trump na mabigyan talaga ng leksyon po ito. Pero ito pinag-usapan na po ito kagabi, mga kababayan. Bali, umattend po tayo ng pulong yung isang manggagawa po doon na sinabihan ako na merong ganito ganyan, yung legal counsel po sa Garland, Texas, sa Dallas, ay gagawa po ng hakbang para mabigyan ng leksyon po ito, mga kababayan. Alam nyo ba ang pag-uusig noon, mga kababayan, lalo na yung mga hindi Iglesia ni Cristo, noon panahon po ni nila Moses, nila David, alam nyo ba kung paano po ipinaglaban ng mga kapatid noon ang pananampalataya? Iba ang pagtatanggol noon. Talagang buhay sa buhay noon. Kung panahon ni Abraham, baka itong Chris Nasahay na ito, makita na lang ito sa sa fish fund. Pinapakain ito sa mga baboy. Ganun po nung panahon ng mga unang lingkod ng Diyos. Masasama ba sila? Hindi po. Yun po kasi ang paraan noon. Sila David, 'di ba? Maraming gera na nagkaroon noon. O, 'di ba? Maraming nilipol ang mga lingkod ng Diyos noon na sila David. O sila ba'y masasama? Hindi po. Kinampihan po sila ng Panginoong Diyos. Ngayon iba na ang labanan ngayon. Ang pang-uusig po ngayon social media na. Noong kasi sinusugod po ang kaharian ng Diyos ang mga lingkod ng Diyos, sinusugod sila sa kanilang mga tahanan para lapastanganin, binabato, inaabangan po sa mga kalsada, pag-uuwi ng bahay, galing pagsamba, dinudukot sila. Pero ngayon iba na, mga kababayan at mga kapatid, social media na ang pang-uusig ngayon. Kumbaga, gagawa sila ng kwento para siraan po ang ating pananampalataya. So, tignan pa natin po ito, mga kababayan. It was just the tip of the iceberg because there's people unaliving themselves, kidnappings, murders, and so much more that's allegedly happened within this cult. But the craziest stuff... Nakita nyo po, may mga allegedly happening daw na may pagkidnap, pagpatay. Di ba yun na yung binibintang ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo? Na typically, makikita mo ito sa mga social media, yung paninira po sa Iglesia ni Cristo, di ba? Sasabihin nila may death squad, yung mga kalaban pinapatay, pagka natalo daw sa debate, ang Iglesia ni Cristo, pinapatay yung kalaban, di ba? Meron silang binibintang yung pari sa Nueva Ecija na natalo daw ang Iglesia ni Cristo sa debate, tapos nung natalo na, yung pari sa Nueva Ecija daw, ang patay daw doon ay ang Iglesia ni Cristo na wala naman silang
may pakitang mga batayan kung totoo. So, ito yung mga naging basihan ng vlogger na ito. Itong demonyo na ito. Na sininiban po mga kababayan at mga kapatid Panoorin pa natin. Which is actually kind of scary for me. There's this natatakot daw siya. Debate them about religion and stuff, and somehow a week before they were supposed to debate, he just disappears. He's just dead. He's nakita nyo? Like, okay, you can say what... Yung mga natalo daw sa debate, halimbawa, nagdebate po yung Iglesia ni Cristo na pastor daw at sa kabilang reliyon na pastor. Kinabukasan daw, wala na daw yung kalaban. Pinapatay na daw po. Ito yung ito yung mga misinformation na pinapakalat niya na kinuha lang din talaga sa mga chismosa na iniligay sa mga social media, mga video na pinapanood niya. Dito mga kababayan, pinagplanuhan niya po yung gagawin niya at a-attend po siya ng pagsamba. Dito niya na babastusin at gagambalain po ang kabanalan ng mga kapatid doon na habang sumasamba, pinipicturan niya, tinatawanan niya, yung mga kapatid daw doon ay may mga panyo, sabay-sabay na umiiyak. Yun yung mga nakita niya, napaka-creepy daw, parang kakaiba, kulto, gumagano siya. Nakakaiyak mga kababayan ito. Tignan niyo po, parang adik yung itsura niya. I don't know if you guys can tell. Look at my eyes. They're black. Puyat na puyat daw siya. Absolutely excruciating. It was 2 hours. Ayan, naglibot po siya. Every single road just looked so dangerous. And I was getting worried because if I got there and they just told me that I wasn't allowed in, I would have wasted all this time in planning for absolutely nothing. So we arrived there and I'm set up with these hidden camera glasses and my friend also has them. Para sa mga hindi po nakakaalam, yung ginamit po ng demonyo na ito, hidden camera na nakalagay po sa eyeglasses. Alam nyo po, yung James Bond, nakasuot ng eyeglasses para sa spy. Ito po, ginamit po niya. High-tech po mga kababayan. Sunglass po, nilagyan po ng camera na maliit. As well as we brought this little charger that has a camera in it. Yan, may yung charger din, merong camera. Try and spy on them later on. But before we could even make it inside of the place, we were greeted by a nice family that was just complimenting my car. Ayan, nung nakakita ng mga kapatid, binati po siya ng may respeto. O makikita nyo po mga kapatid at mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaintindi. Binati po siya at tinanggap po siya ng may pagrespeto. Tignan po natin. Dito po nakakalungkot mga kababayan. Asking if we were like new. Yeah, first time. Frisco. Oh, Frisco. Yeah. Once we walked in is when things got strange. See, everyone was pretty nice. We shook their hand, but then they asked who invited us. And usually, I mean, like, my friend goes to church. Most churches don't really require an invite. You can just go there if you want to and worship. But I guess they needed one. And luckily, thank the God, someone else said, did Jeremy invite you? You're a friend of Jeremy? Dito kasi mga kababayan, para sa mga hindi Iglesia ni Cristo, pagka kasi bisita ka, syempre itatanong kung sinong nag-imbita sa'yo. Kung sino ang mga nag-imbita sa'yo. Sinabi niya, yung kaibigan ko, nagtataka siya. Kasi mostly daw na mga pinupuntahan niya, hindi naman kailangan ng invitasyon. So, naiisip niya, napaka-creepy daw. Mga kababayan, kami kasi mga Iglesia ni Cristo mga kababayan, ipinag-aanyaya po namin ang aming pananampalataya. Kasi, naniniwala po kami ng Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas po sa panahon po ng paghuhukom. Yan po ang pinaniniwalaan po namin. Huwag pong masasaktan po yung mga hindi po namin kapanalig. Hindi namin nais na saktan po yung mga damdamin nyo. Pero yun po talagang katotohanan. So, iniisip niya, napaka-creepy. Ba't kailangan ng invitation? Yung mga pinupuntahan ko naman, talagang hindi na kailangan ng invitation. It's creepy. Mga gano'n na isang sign daw ng ng kulto. Natatakot daw siya mga kababayan. We just went along with it and said yes. As you can tell from my friend's face, it felt like we had just hit the most devious lick of the century. And it worked like a charm because we got in. And what they did was separate us. There's these things called brothers and sisters. So the guys would sit on one side and the girls would sit on the other. And as soon as we walked in, everything... Nagtataka siya bakit daw hiwalay yung babae at lalaki, mga kababayan. Na usually naman, pagka uma-attend siya, halo-halo. Babae, lalaki, matanda, bata.
halo-halo, may baby pa. Dito daw nakita niya, ba't ganon? Ba't hiwalay? Ba't ganon? Doon ako sa kabila, hiwalay yung babae, hiwalay yung lalaki. Creepy daw, napaka-creepy daw. Ganyan po kayo. Lalo po sa simbahan po ng mga ibang reliyon. Iba-iba po kayo. Nagliligawan, nagchichismisan, ang lalakas sa mga boses, walang respeto dun sa nagsasalita na nagtuturo ng banal na kasulatan. Sa amin po, kakaiba po. Separate po ang babae-lalaki. Bawal din po ang bata doon. Kung minsan may naisasamang bata, yun yung mga walang bantay po sa bahay. Na nasa gilid po sila, nasa dulong-dulo. Usually ganun po. Pero sa ibang reliyon po, kahit may naglulupasay, may nag-aaway pa nga sa loob, talagang nagchichismisan lang, hindi naman sumasamba, hindi, di ba? Ganun po yung ibang reliyon. So, inaano ko lang po kasi napaka-creepy daw, bakit hiwa-hiwalay yung babae sa kalalaki. Makikita nyo po mga kababayan, talagang na culture shock siya. Why? It's very creepy. Nakakaano, no? Tignan nyo mga kababayan na ano nyo po. Ano natin? It looked like a normal church at first. There was a choir, a couple people standing by the podium, but everything was about to change really quick. First thing we noticed, they started singing songs, which is normal, but the songs were just about suffering and pain. Literally the whole... O dito, na ano siya, na creepy daw. Bakit yung mga kanta daw, usually suffering and pain? Ba't may mga choir pa daw sa harapan? Na para sa kanya, ay creepy na daw yun. Kasi sa mga hindi nakakaalam, pagka sumasamba po kami, may mga awit po. Bago po simulan po ang pagbabasa ng Biblia, may mga awit po na choir. Kasi ako po, choir po ako noon. Nung college po ako, mga awit po ako. Kaya alam ko po yan. So, pag nandun po, may awit na malungkot, syempre, nanamnamin mo yung kabanalan doon. Kaya nga bawal ang cellphone bawal magparing ng cellphone din. Bawal yung nagte-text habang sumasamba. So, makikita nyo po yung kaayusan. Talagang organized po yan. Makikita nyo po talaga yung kakaiba na estilo po ng pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun yung hindi maintindihan ng iba. Gaya nitong vlogger na ito na talagang siniraan po at hindi po nirespeto ang pagsamba ng mga kapatid dito sa Garland, Dallas, Texas sa Amerika. Nakakalungkot mga kababayan. Talagang masakit sa loob po namin ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ito. Time. Like, you can't make this up. They were talking about how you were going to suffer and be in pain if you didn't obey over and over again. It was just extra. And I quickly found it really odd that throughout the entire church, the outside, the inside, there wasn't a single cross, even though they claimed to be the only church of Jesus Christ. Ayan, napansin niya dito mga kababayan, ni single cross. Wala daw makita doon sa loob at labas ng kapilya. Napaka-creepy daw. Na usually naman daw yung mga simbahan na pinapasukan niya, ang daming mga krus. Doon kasi pinako si Kristo. Yun yung paniniwala kasi ng ibang reliyon na yung krus na yon ay sagrado daw. Na yung iba sinasamba nila yung kahoy, 'di ba? Yung ibang reliyon po, yung mga inanyuan na mga larawan ay sinasamba nila, mga krus na kung ano-anong mga ribulto. Sa amin po walang ganon, walang mga makikitang mga decoration. Wala kayong makikitang mga mukha ng mga kung ano-anong mga santo dyan sa loob ng kapilya. Kaya nagtataka siya, napaka-creepy daw. Ba't wala man lang akong makitang isang krus ni Kristo dito? Kasi inaano nila na sila daw yung na sagrado na kay Kristo talaga. Ba't wala kayong krus? Yun yung sinasabi niya mga kababayan. So wag pong masasaktan po yung iba dito. Pinapaliwanag lang po natin kung ano po yung side po namin na ang krus dito, ba't walang krus? Ganun siya. For FYI, Krishna Sahay, we don't believe
in the wood. The cross of Jesus Christ is not relevant to us. Yan po yung pinaninindigan po namin na talagang sagrado na pinapaniwalaan po namin. Yung cross na yan, hindi po namin yan sinasamba. The cross will not save you. Yun po yung aming pananampalataya. Ang tanging makakapagligtas lamang po sa iyo ay si Kristo. Pagka pumasok ka po sa Kanya, si Kristo lang ang makakapagligtas sa iyo. Wala nang iba. Kung hindi ka papasok kay Kristo, kahit saan ka pumasok, hindi ka maliligtas. Yan po ang aming pinaninindigan na pinaniniwalaan po sa doktrina po ng banal na iglesia. Yan po ang aming pinaniniwalaan. Masaktan na pong masaktan dito kasi sinaktan nyo na po kami. And then I was thinking, like, why did they make it seem so invite only? Like, usually you're trying to spread the message of Jesus Christ and stuff in church, but these guys weren't trying to do that at all. So we just sit there and chill until we notice something a bit odd. Now, I don't know 100% if this is normal, but the guy at the podium just starts crying. Ayan dito mga kababayan, sinaway na po siya. Bakit? Nagbibideo siya. Nagpipicture, sinaway na po siya ng diakono or ministro, di ko alam, basta minsan kasi pag nakita na isa kang may ginagawa kang kalukuhan sa loob na nagbibideo ka, hindi po maganda para sa amin yon. Disrespectful yan. Lalong-lalo na po pagka sa araw ng pagsamba. Eto. Found it really odd that throughout the entire church, the outside, the inside, there wasn't a single cross, even though they claimed to be the only church of Jesus Christ. And then I was thinking, like, why did they make it seem so invite only? Like, usually you're trying to spread the message of Jesus Christ and stuff in church, but these guys weren't trying to do that at all. So we just sit there and chill until we notice something a bit odd. Now, I don't know 100% if this is normal, but the guy at the podium just starts crying. Umiiyak po yung mga kapatid. He's like telling us about why we shouldn't drink alcohol, and he's just crying about, oh, our Savior, oh my God. And he's just falling out of control in tears. Like, you can't make this up. And I thought he's just bugging, right? But this is when things get super weird. Everybody in the church starts crying. I'm talking, everyone had a little handkerchief ready, and they were like, womp, 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 out of nowhere. Tignan nyo mga kababayan, kung paano niya po binastos itong pagsamba ng mga kapatid doon. Na kinukutya niya po ang mga kapatid na habang nananalangin po, umiiyak. May mga hawak na panyo yung mga kapatid doon, mga kababayan. Talagang binastos niya po ang pagsamba. Talagang nakita niyo naman po yung ginawa niya. Pinagtawanan po. Ginawa niyang luko-luko yung mga kapatid. Ginawa niyang mga baliw. Kita niyo po. Kasi sa amin, pagkaramdam po namin yung banal na espiritu habang sumasamba kami at nananalangin, napapaiyak po kami. Kasi alam po namin na yung pagsamba na yan, sa loob ng kapilya, nandyan po lahat ang kapayapaan. Pag nanalangin ka po ng taimtim, mararamdaman mo ang tunay na banal na espiritu. Yan po ang aming pinaninindigan. Nakakaiyak po mga kapatid. Talagang makikita nyo po na binastos niya po ang mga kapatid doon. Binastos niya po ang aming pananampalataya. Talagang itong taong ito, talagang merong parusa na nag-aabang dito. Krishna, Sahay, believe me, you face legal issues about this. Kung nakatakas ka sa mga ginawa mo previous sa North Korea, sa temple sinunog mo, kung ano-anong mga ginawa mo doon, di ko alam kung totoo yung mga sinasabi mo. Pero dito sa ginawa mo, what you did, you disgrace our faith.
God will punish you. We pray that you are in a good health, but you face the legal issues. They are talking you, the whole brethren in the Iglesia ni Cristo. And I already spoke to yung mga may nakausap po kasi ako na manggagawa po na tinatrabaho na po ng legal counsel po sa Amerika ito, na talagang kakasuhan po itong taong ito. Pakinggan pa natin. My friend was like, this is not normal. And I mean, it looked like everyone was pretending to do it. Like no one was actually crying. They were all just pretending to be sad for some reason. I don't know why. But they go on to give us a huge lecture about why we shouldn't drink alcohol, which I totally agree. You probably shouldn't do that. And I noticed that they were talking a lot about how you would suffer in pain and get exiled if you didn't follow the instruction. That person will suffer second death where? In the lake of fire. And a lot of this is low-key kind of cult behavior and what a lot of cults do with like their members to try and keep them in control. And they were talking about how they must obey and all this stuff. But this could just be a little extreme until they mentioned that they were praying and hoping for this guy called EVM, Eduardo V. Manalo, to have like greatness, right? And they were talking about how these ministers and all these higher-ups were appointed by God to run these churches. And it's just interesting that there's like a person and like a leader that's kind of being prayed for. Dito mga kababayan, kine-question niya bakit daw pinagpipray po si Ka Eduardo Manalo. Krishna Sahay, para sa amin, si Ka Eduardo Manalo, sa mga hindi nakakaintindi, bawat panalangin po namin ay pinapanalangin po namin ang aming kapatid na si Ka Eduardo. Siya po kasi ang aming leader na talagang pinapanalangin po namin yung kanyang kalusugan. Maging mahaba ang kanyang buhay. Isama po ang mga lahat ng may tungkulin na nangunguna sa amin. Isama po ang kanilang pamilya. Gabayan sila sa kanilang mga paglalakbay. Kasi hindi lamang dito kasi sa Pilipinas ang kanilang pinupuntahan. Maging sa mga kapatid sa buong mundo. Maging sa mga malalayong mga sulok ng mundo, sa mga kontinente, nakakarating po ang aming pamamahala doon. So every time po na may pagsamba, kumakain po kami, matutulog, ipinapanalangin po namin ang bawat sandali ng kanilang buhay na maging malakas po sila para lahat po ng mga kapatid ay magabayan po nila sa mga tunay na paglilingkod at madala po kami sa sakdal na paglilingkod. Kasi ang aming paniniwala po, ang aming pamamahala po ay sila po ang nangunguna po sa amin. Sila po ang nagsisilbing magulang po namin para maging tunay na mananampalataya, maging matatag sa aming pananampalataya, ipaglaban ang aming pananampalataya hanggang sa wakas ang aming buhay. Ganyan po namin na nire-respeto ang aming leader. Sa iba kasing alam nila, ang sinasamba daw namin na Diyos, si Ka Eduardo. Hindi po namin sinasamba si Ka Eduardo. Siya'y normal lang din na kapatid. Ang kaibahan lang, si Ka Eduardo po ay nire-respeto talaga namin kasi po, siya po talaga yung puno. Siya yung leader na talagang sinusunod po namin. Marami na pong naging leader. Ikatlo na po si Ka Eduardo. Mula kay Ka Felix Manalo, kay Ka Eranio Manalo, hanggang kay Ka Eduardo. So, kung ano po yung mga sinusunod po ng mga doktrina mula noon, yun pa din hanggang ngayon. Kahit nung panahon ng mga unang lingkod ng Panginoong Diyos, ganun pa din. Hindi po nabago yan. May pamamahala po na iniluluklok dito sa lupa para pangunahan po ang buong Iglesia ni Cristo, na ang ulo po ay si Cristo. Yan po ang aming pananampalataya na hindi po mawawala yan. Ganyan po ang aming pagrespeto sa aming leader, kaya pinapanalangin po namin siya. Mga kababayan, kayo ba, may pakialam ba kayo sa papa nyo? Minsan ba nabanggit nyo sa kanyang, nabanggit nyo po sa inyong panalangin ang inyong papa sa Roma?
na ngayon ay nagkakasakit na ng may malubhang karamdaman, ni minsan ba pinanalangin nyo ang inyong mga leader na nangunguna sa inyo, sa inyong mga pananampalataya? Tanging Iglesia ni Cristo lamang ang may ganyang gawain. Dahil alam po namin, ang leader po namin ay sagrado. Yun po yung sagot ko doon, dito sa taong ito. And that's when we quickly realized that if we maybe try and befriend these guys and try and be nice to them and attend more events, just maybe we would actually be able to connect with the leader or a very higher up later on. I'm trying to save you. Now this is when the next really weird thing Ito happens, scripted right? na ito. Usually at church you can record, take photos. Gumawa na I tried to siya ng take script. one photo of the choir. You can't make this up. This guy in the back who's been watching us the whole time. I don't even realize that we've been being watched this whole time. But he's been watching us. He comes up to us and he's like, hey, Ayan, sinita siya. if you record one more time or take a photo of anything, we will have to kick you out. Don't you want to spread this? Like, don't you want other people to know? There's so much secret. Ayan mga kababayan, nakita nyo naman, nagtataka siya bakit siya sinita. Sa mga hindi nakakaalam, ang pagsamba po sa Iglesia ni Cristo ay sagrado, na hindi gaya po ng mga ginagawa nyo. Sa ibang reliyong ganyan, picture dito, video dito, habang nagsasalita yung kanilang nagtuturo. Nananalangin po sila, video dito, selfie doon. Sa amin, bawal po yan. Sagrado po ang aming pagkakilala dyan. Sagrado po ang aming pagkakilala. Yun po ang hindi nyo maintindihan. Kaya kayo, gustong-gusto nyong marinig na merong bumabatikos sa Iglesia ni Cristo. Parang isang palamuti sa mga tenga nyo na inuusig kaming mga Iglesia ni Cristo. Na pag nalamang Iglesia ni Cristo, ang daming sinasabi ay Iglesia ni Manalo. Merong nakita lang na konting pagkakamali, ay Iglesia ni Manalo yan. Diba? Pero pag nalaman na Katoliko, walang masabi. Dating Daan, wala silang masabi. Born Again, wala silang masabi. Sa Batista, walang masabi. Pero pag nalaman na Iglesia ni Cristo, ay Iglesia ni Manalo yan. Mga kulto yan, di ba? Ganyan ang mga sinasabi nyo sa amin. Na yung ibang reliyon hindi nyo binabatikos, bakit Iglesia ni Cristo lamang ang binabatikos nyo? Na kung ano-anong mga paninira ang ginagawa nyo. So itong vlogger na ito, gustong magpasikat. Ngayon, magkakaroon siya talaga ng attention mga kababayan. Promise yan. Marami pa siyang ginawa dito mga kababayan. Marami siyang ginawa dito na kalokohan. Ikukwento ko na lamang. Talagang iba yung kanyang ginawa. Nakakaiyak po mga kababayan talaga, mga kapatid. Sana po itong video na ito, itong vlogger na ito, pagkaisahan po natin mga kababayan na i-report po yung kanyang channel. Doon lang po magkakaroon ng justice po ito. I-report po natin ito kay YouTube. Na i-click nyo lang po dito sa kabila yung report. Tapos misinformation or misleading. Yun po ang mangyayari dito kasi bilin din po yan sa amin kagabi. Karoon po kami ng pulong at sinabihan po kami ng mga kapatid doon na ipakalat po itong video na ito, itong vlogger na ito, na kung sana ay magkaisa po yung mga kapatid na mga tunay na sumasampalataya po sa mga yumuyurak po sa ating pananampalataya. Itong vlogger na ito, isang click lang po ng isang report na misleading or misinformation ay bibigyan po ng parusa ni YouTube ito. So sana po, yan po yung aking bahagi mga kababayan. Sana po, magkaisa po tayo. Hindi po ako nagbablog dito para kumita po mga kababayan. Kami pong mga vlogger po na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dumedepensa lang po kami sa mga vlogger na yumuyurak sa aming pananampalataya.
Nakikipaglaban po kami para ipagtanggol ang aming pananampalataya. Noong mga panahon ng mga unang lingkod ng Diyos, sila Abraham, sila David, sila Moses, ipinaglaban din ng pananampalataya ng mga kapatid noon. Mas mararahas noon kasi sinusugod ng mga kalaban ang mga kapatid noon para pigilan yung kanilang pananampalataya. So, ang mga lingkod ng Diyos ay kailangan protektahan po ang mga lingkod noon. O, sinong nanalo? Ang mga kapatid noon. Pinarusahan sila ng Diyos. Kinasangkapan po yung mga sila Moses, sila David, sila Abraham noon. Diba? Nilipol ng Diyos yung mga parasiyo na mababagsik na inuusig nilang mga kapatid na mga Israelita noon na hinati yung dagat para makatawid ang mga kapatid noon na hinahabol ng mga Ehipsyo. Na nung nakatawid na po yung mga kapatid, nung patawid na rin yung mga Ehipsyo na mga tagasunod ni Parao, pinatay ng Diyos yung mga kalaban noon na umaapi sa mga kapatid. Masama ba ang mga lingkod ng Diyos noon? Kinampihan sila ng Panginoong Diyos para maipagtanggol ang pananampalataya noon. Ngayon, so pag nagsasalita kami para depensahan ang aming pananampalataya through this social media platform, masama na po kami. Hindi po. Ipinagtatanggol lang namin ang aming pananampalataya para sa mga lapastangan na kagaya nito. Kay Epipanyo, kay Aling Marie, at dito sa pasikat na Indian American na ito. O, tignan nyo si Epipanyo Labrador. Nagtatago na ngayon. Hindi makababa ng bundok dahil patong-patong na kaso ang kanyang hinaharap. So dito, magagaya rin ito. Si Epipanyo puro ngak-ngak lang, pero ito, talagang pinasok po at inambush ang kapilya. Gumawa ng kwento para ipakita sa buong mundo at sa mga tagasunod niya na 3 million na pagtawanan at siraan po ang aming pananampalataya. Yan po ang aming ikinalulungkot ng mga kapatid. Buong mga kapatid sa buong mundo na mga Iglesia ni Cristo nagdadamdam sa taong ito. Mga kapatid at mga kababayan, masisisi nyo ba kami na ipagtanggol ang aming pananampalataya? Masama ba kami para ipagtanggol ang aming pananampalataya? Ano sa tingin nyo? Inuusig kami. Tao lang din kami na nasasaktan. May puso din kaming nagdadamdam. May pakiramdam po kami, kagaya nyo, tao rin po kami. Kayo ba? Pagka niyurakan ang inyong pagkatao, pagka Iglesia ni Cristo nyo, nilalait ang inyong mga leader, anong mararamdaman nyo? Sasabihan kayong kulto, anong mararamdaman nyo? Baka mas grabe pa kayong makareact. Pero kayo kasi, wala kayong ganong pananampalataya. Nagkakasakit na yung leader nyo, okay lang. Hindi nyo nga may panalangin . Kayo ba? Tignan nyo yung mga simbahan nyo. Pinagmamalasakit nyo ba? Nalalaglag na po ang kisam . Ni wala man lang maintenance. Makakapal na ang damo. Hindi na malundag ng kabayo. Naglilinis ba kayo? Yung mga dahon sa bubungan, ang dami na. Giba-giba na yung yero. Inaayos nyo ba? Kami po na mga Iglesia ni Cristo, pinag-aambagan po namin yan buwan-buwan po. May maintenance po ang kapilya. May bantay po araw-araw. 24/7 po. Hindi po nawawalan taong aming kapilya. Ganyan po namin pinagmamalasakit ang lugar kung saan kami sumasamba at doon kami humihiling ng aming kapatawaran at mga biyaya na kailangan po namin. Na bawat panalangin po namin, dinirinig po kami.
Ganun po ang aming pananampalataya na wala po sa inyo. Wala po sa inyo yan. Kami lang po ang meron yan. Ganyan po kami ka devoted sa aming pananampalataya. Kung kailangan po namin ipaglaban ang aming pananampalataya, gagawin po namin. Kahit buhay po namin, gagawin po namin. May pagtanggol lang namin ang pananampalataya. Ganun po kami ka-devoted. At ginagalang po namin ang aming pananampalataya. Ginagalang namin ang inyong reliyon. Pero sana igalang nyo din kami. Yun lamang pong aking bahagi, mga kapatid at mga kababayan. Pasensya na po kayo kung meron man akong mga nabanggit na hindi kaaya-aya sa inyong pandinig. Kung meron man akong nasabi na masama sa mga hindi natin kapanampalataya dyan, na laging umuusig sa atin, pasensya na po kayo. Kami po'y tao lamang na nasasaktan din. Naglalabas lang din ang aming damdamin. Kaya sana po, marunong po kayong rumispeto ng pananampalataya. Gaya ngayon, puro pag-uusig. Pero sabi nga sa Biblia, kayo'y matuwa pag inuusig kayo sa pamamagitan ng aking pangalan. Matuwa kayo. Huwag kayong malungkot. Totoo po yun, masaya po kami. Pero dahil tao lang din po kami, mga kababayan, talaga nasasaktan din po kami. Kaya nakikita nyo po kami na nandito. Once again po, ako po si The Wonders Philippines na nandito para ipaliwanag po ang mga issue gaya po nito. Sa mga kapatid, sana po manalig po tayo, magkaisa po tayo, ipagtanggol natin ang ating pananampalataya. Salamat po. Mabuhay.